Matapos ilibing si Pope Francis, sunod ng pinaghahandaan sa Vatican ang conclave, kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Bagaman ayon sa Vatican ay sa May 7 pa yan sisimulan, regular na ang congregation ng mga kardinal, kung saan posible silang magkakilala. Nakatutok si Maki Pulido. Isang eleksyong walang kandidato. Ganyan isinalarawan ni Pablo Virgilio Cardinal David sa panayam ni Vicky Morales ang mangyayaring conclave na magluluklok ng susunod na Santo Papa. Saan ka nakakita ng halalan na walang candidates, di ba? Parang, in principle, all the participants are candidates. Ganun talaga siya. So you start from scratch. Sa mahigit 200 kasalukuyang kardinal, 135 ang makikibahagi sa conclave kabilang si Cardinal David. At isa sa kanila ang posibleng hiranging bagong Santo Papa. May obligation kasi ako in conscience na kilalanin ko ang lahat ng mga kapatid na kardinal. At ang mga cardinals na eligible ay mga 135 in all. Pero sa dami nila, paano nga ba gagabayan ang sarili sa pagpili? Meron kaming a kind of website na may profile ang bawat isa sa amin. And pwede mo makita yung background ng bawat isa, anong pinag-aralan niya, anong pastoral experience niya, mga ganyan. So ngayon pa lang nag-aaral na kayo tungkol sa iba't ibang kardinal na lalahok sa conclave? Ang tawag niyan homework. Oo nga naman. Good student kayo. Oo, you just do your homework. And nobody tells us to do that, syempre. Kasi grace also builds on nature. Totoo naman, ang Diyos ang masusunod. Pero ang Diyos, ine-expect din kami as human beings na to use our intelligence na kilatisin ang mga kakayahan ng bawat, sabihin lang kandidato pero wala namang kandidato. May pagkakataon din daw silang magkakilala kapag nangyari na ang mga pre-conclave meetings. Yung pre-conclave, hindi pa yung closed doors. So ang pre-conclave, ibig sabihin, ang College of Cardinals ay nagmi-meet, nagpupulong, at nagdi-discuss. Nagkukwentuhan, may mga topics kami for discussion, mga ganyan. At opportunity rin yon para kilatisin namin ang isa't isa, makinig sa sinasabi ng bawat isa. At parang bibigyan ng bawat isa ng opportunity na magbigay ng kaunting saloobin tungkol sa direksyon na dapat tahakin ng simbahan, ano ang mga kasalukuyang hamon, anong ina-expect mo sa magiging Santo Papa, that kind of thing. Isang paraan yun para marinig mo ang anong nasa puso ng bawat isa. Kung sa pre-conclave meetings pwede pang mag-usap, oras daw na mangyari na ang mismong conclave, papasok na ang vow of secrecy. Kaya mga kardinal na dati nang nakalahok sa mga nakalipas na conclave, hindi rin maaaring magkwento sa kanilang karanasan sa mga bagong kardinal tulad ni David. Pero yung mga kardinal na nakalahok na dati, no, sa dating conclave, ano yung mga naging advice nila sa inyo? Like Cardinal Taglin, wala. Anong advice? Like, honestly, wala. You know why? Kasi merong absolute confidentiality. The moment na pumasok na kami sa conclave, wala nang communication. Wala nang, hindi lang yon, among each other. Even each other, yes. Yeah. Wala nang communication kasi retreat na siya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.